Tara, pasyal tayo. Good morning, Malaysia. So, andito kami somewhere in Malaysia para sa whole day ng cruise. Okay naman siya, walang hilo, masarap yung tulog namin. Tsaka habang nag-aabang ng araw, dito lang muna ako sa kwarto bago mag-breakfast. Yun ang isa sa kinagandahan nga ng cruise, no? May ready ng breakfast at hindi lang isang area, kung hindi tatlo na complementary venue. So, dadaanan natin yung isa-isa breakfast area dito sa Royal Caribbean mamaya, no? Habang hinihintay natin magising yung family natin. So para sa day 1 namin yesterday, so far so good. Okay naman, relaxing siya compared sa day 1 namin sa Singapore na talagang pagod at gutom ang inabot namin dahil talagang pinagkasya namin yung araw. But for this cruise, smooth lang siya. Pagkagising ng family ko, so nagpalit muna kami kasi nakapantulog pa. Tapos diretso kami sa unang breakfast area which is Cafe 270. So habang naglalakad kami dito sa area na to, ganda talaga kung titignan nyo, no? Para kasi siyang mall sa barko. Then kung mapapansin nyo yung area na yan, sa baba na yan, yung main dining room, dyan kami mamaya kakain. Pero for now, sisilipin muna namin yung Cafe 270. Maganda din kasi yung area na yun. So from Cafe 270, naisip namin unahin yung main dining room. Kaya diretso kami sa deck 3. Dito sa area to, ginamit na namin yung elevator, no? Pababa. Sa main dining room, bibigyan kayo ng menu doon. Ang ginagandaan nun is hindi mo need i-limit sa isang breakfast lang. As long as walang price, yung pwede ka umorder ng multiple times. Yun sa akin ang scrambled egg with bacon and sausage. Tapos sinamahan ko pa ng pancake, chocolate chip, tapos kape. Kung kaya mo pa, pwede ka umorder ulit. Pero sa akin, busog na ako doon kasi o-order ulit ako doon sa ibang breakfast area habang nagpapahinga. Minsan lang naman to, kaya sinusulit ko na din yung bakasyon namin. So after magpalit ng damit sa kwarto, dumaan naman kami sa Adventure Ocean. Dito, pwede nyo iwan yung mga bata ages 3 to 11. Just in case lang na gusto nyo mag-spend ng quality time as a couple or may gagawin kayong importante. Pero yun nga, pwede nyo iwan dito yung mga anak nyo for free, walang babayaran. Kasama yung ibang mga bata
May magbabantay din and pwede nyo i-check from time to time gamit yung walkie-talkie nila na ibibigay sa inyo. So pagdaong ng barko sa Penang, Malaysia, namasyal muna kami sa upper deck habang naghihintay ng time sa pagbaba ng barko. Tapos nung pwede na bumaba, mag-umpisa na yung pasyon natin. Hindi na kami nag-excursion, more on nilakad lang namin at sinilip lang yung Penang Georgetown. Medyo takot pa kami kasi maiwan ng barko kaya kahit maaga pa, bumalik na kami tapos nag-activities na lang sa loob ng barko like swimming at pasyal sa barko. After ng nakakapagod na activity, syempre, dinner na naman. Thank you nga pala kala Mark, Jed at Richard. Especially kay Mark na in-entertain talaga niya yung mga anak ko. Lalo na yung bunso since antok na at ayaw nang kumain. Day 3 and susulitin na namin lahat ng pwedeng gawin na activity dahil tomorrow balik na kami flight pa Philippines. Habang nasa room kami at nakikita kong naglalaro ang mga bata bago kumain, medyo natuwa ako sa view and at the same time pag picture ko naisip ko sana pwede mo patigilin ang mundo tulad ng picture. Ang makita mo nag-enjoy ang pamilya mo, it's worth it. Walang presyo ang tatapat doon. Hindi ko alam kung anong future nila pero sana maging mabuti silang tao at maging masaya sa buhay nila balang araw. For now, kung makita nila tong video, maisip nila na naging masaya din sila nung bata pa at sana wag nilang kalimutan na mahal sila ng mami at daddy nila. Morning! Naka-ready na yung luggage namin para diretso alis agad para iwas hassle sa paghihintay. But before that, isa munang masarap na breakfast at isang nice view bago malas. Pagbaba ng barko, after immigration, siguro ito na yung tanong, worth it ba yung cruise ship? Masasabi ko, worth it siya. Why? Una, napaka-chill and relaxing lang sa barko. For 4 days and 3 nights, wala kang isipin kung ano lulutuin mo for the day o di ka maghuhugas ng pinagkainan mo, which is normal sa mga may kaya. Laging malinis at maayos ang kwarto mo, marami kang pwedeng gawin sa loob at hindi ka maboboard. Makakapasyal ka din sa ibang lugar. Kung willing ka mag-spend, pwede ka mag-excursion. Kung ako ang tatanungin kung babalik kami, possible na bumalik kami. Pero this time, kailangan maplano, maigi, mag-budget ng tama, yung proper timing ng pagbubook. So pagbaba ng cruise ship, diretso kami kay Merlion. Unfortunately, di siya available kasi naka-maintenance siya. So for now, dito muna kami kay Mini Merlion.
Then diretso sa Changi City for chocolate or pasalubong. Sa kabuuan, worth it siya. Kung pwede lang araw-araw to, why not? Pero may mga responsibilities tayong kailangan gawin from the day. And need natin harapin ang mga ito. And yeah, so next time, samahan nyo kami ulit sa next cafe namin. Till next time.